Eto kukuwento ko sa inyo. So, yun hong mga ano, yung mga dating mga taga-UVIP, nakakwentuhan natin dun. Kasi ako unang natanggal dun, eh, oo. So, there was a time pala na ang sinasabi, ano, yun sinasabi nga nila, "Ikaw na may isang kidney na lang makuha mo pang mag-drugs, mag-isip-isip kayo mga pulmoronics." 'Di ba? Totoo naman, eh, 'di ba? So, isa na lang kidney mo mag-ano ka pa, common sense na lang. 'Di ba, Imahe Production, magandang, umaga sa'yo Kap. Oo. Now balikan natin. Ah, yun palang, Pulmoronics video, okey? Yung, Pulmoronics, Pulmoronics. Ang simula pala nito, eh, eto nga bago pa lamang po sa puwesto si PBBM, okey? The birth was meron kasing, dalawang birth ito, eh. The first birth was November 2021 kay Duterte when he's still the president, 'di ba? After niyang magalit nang malaman niya na si VP Sara o si Mayor Sara Duterte ay nag-file ng COC for Vice President. And sabi niya ay ano raw, tawag diyan, eto raw pong si Sara minanipulate lang daw nina PBBM. Okey, nila Marcos. So galit siya, sinimulan niya na ron. Buwan ng November 'yan, dalawang, magkasunod na video, yung isa, talagang, nirektahan niya na, yun. Now, the second birth of the pulmoronic, issue, eh, eto hong sa HQ, kung di ako nagkakamali, 'no, inano nila, merong calling na sino ba talaga ang para sa atin? Yun. Ibig sabihin para sa atin, para ho sa mga Duterte, okey? Sino ba ang, PCO secretary nun? Attorney Trixie. Tapos eto namang si Maharlika, panay kasi sabi nila na merong pulburon video. Ngayon sabi nung ibang, mga kasama nating vloggers na mga sikat pa naman po, grabe napaniwala. Kasi ang gagaling ho nila talagang magsalita, ang galing nilang mag-convince talaga pagka narinig niyo. Eh, siyempre sanay na sa communication yung mga damuho. So, napaniwala yung ilang mga vloggers. Pero hindi po sila umatake. Wise decision ang ginawa nila. Hiningi nila, "Nasaan ang video? Ilabas ninyo ang video." So tumagal ng tumagal ng tumagal hanggang si Maharlika inaaway na yung mga vloggers dito. Okay, yung mga nakasama nila sa UVI Poop. Okay. So ngayon, anong nangyari, eh, nung mapanood daw nila yung sinabi ni Maharlika, here we go. Wala po sa akin ang pulburon video, okay? Hindi ko nakita. Okay, pero merong pulburon. Wala po sa akin ang pulburon video, okay? Hindi ko nakita. Okay, pero merong pulburon. Okay, so yan po yung video na napanood nila. Sabi nila, ay putya, ano na 'to, ayawan na 'to, katarantaduhan na 'tong sinasabi nila. Which is, totoo naman po, katarantaduhan. Kaya nga ang biruan namin, mabuti 'di kayo natuluyang, maligaw ng landas. Muntik na nga sabi nila, eh. Yun, okey. So noon pa lang kaya pala rin sinasabi kaagad ng mga pulmoronics, baka hindi po tumagal si PBBM ng 2 taon sa puwesto. Now, I believe the good question to me at the moment is this, eh, bakit vloggers ang kanilang sinabihan? Why they tried to manipulate the vloggers? Ito po yung answer. This is the answer. Dahil po sinasabi nga na isa sa napakalaking factor ng pagkapanalo ni PBBM ay vloggers. Kung titignan niyo nung panahon ni Duterte 2016 at ni PBBM noong 2016, sina Duterte ho ay meron silang mga vloggers. Kabilang si Nino Barsaga, si Thinking Pinoy, si Mr. Sasot, tsaka yung mga barkada nila, pati yung namatay na abogado. Ang dami, ang dami ho. Ngayon, siyempre sa mga Filipino,
bago yung vloggers, 'di ba? Nagsimula na pansinin mga 2012, 2014, ganyan. Ngayon, mga ano rin ho, mga vloggers din ang kanilang kinukuha. Yan, magandang umaga sa iyo, Brad. Maestro Paul TV, ano si Paul. Isa sa mga political commentators din. Ngayon, support nyo rin yan, mga kabayan. Magaling rin yan. Actually, music professor yan sa Baguio. So iniisip nila na yung mga vloggers na nagdala kay PBBM sa tagumpay, ito din ang magpapabagsak sa kanya. Bakit? Kasi ho, mas pinaniniwalaan ng taong bayan ang mga Pilipinong, 'di ba? Vloggers, mga nandito. 'Yun ang nasa mindset nila. Oh. Kaya po, tama lang talaga si Trix sinatuluyang natanggal, 'di ba? Hindi nakalusot. Oh. Siyempre nakarating din sa mga senador 'yon. Oh. Imagine, ganun-ganun pa lamang po, 'di ba? Yan si Bruce Rivera. O nabuwisit din kay Mr. Sasot 'yan, 'di ba? Sa mga pinaggagawa noon. Kaibigan ni Inday 'yan, si Attorney Bruce. No. Okay? Kaya ho, ano man ang ilabas nila ng mga video-video ngayon, pati itong si ano ba 'yun? Maria Cati ba 'yun? O Makati daw eh. Si Cathy na meron daw siyang isang flash drive ng mga files na ilalabas niya o lalabas kapag may mangyari sa kanya. Anak ng putya, hindi pa ilabas. 'Di ba? Para namang may mangyayari pa sa buhay niya. Oh, ba't hindi pa ilabas? 'Di ba? Pabitin pa. Katulad din ng style na ginawa nila sa Pulburon video, yung second birth ng Pulburon video. Oh. Okay, ginagamit nila 'yan kapagka hindi sila napagbibigyan. Kapagka na-frustrate sila sa Marcos like yung 2021, nag-file ng COC for VP si Sara. Tapos confidential funds na hindi napagbigyan, na-question pa, 'di ba? At lumitaw pang ob-ob pala. So inaway na nila ang Kongreso tapos pinaputok ang Pulburon video. 'Yan. Okay, so gano'n ho ang diskarte nila. Ngayon ho, wala na silang magamit. So, kundi ang tirada naman po nila ngayon ay gamitin ang mga kaalyado ng administrasyon. Eto, kaya po naman ang kay TP, nilabas nila yung video na umiiyak-iyak si TP. That was 2016. Ginamit ni TP yan para i-promote si Duterte, makumbinsing mga Pilipino na iboto siya bilang titignan siya bilang pag-asa ng bayan. Kaya nga, 'di ba, throughout the Duterte administration, talaga namang 'yan ang tinitignan ng taong bayan. Si Duterte may malasakit, si Duterte ang pag-asa ng taong bayan, siya yung makakatulong sa mga Pilipino. Kasi nga po, isa sa influential vlogger or ano ba, influencer, TP, eh, sa kanya pala nanggaling yun. 'Di ba? Hindi ko lang alam kung kanino galing yung I Miss You Tatay Digong. Isa rin po sa kanila ang pinanggalingan nun.